Aqua, as requested. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Kamusta ang mga rebelde ng planetang Earth? Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. Alrighty. Let's see. Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. Okay? Marami pa rin nagme-message sa akin. Ingat sa mga scammers. Yung iba nakapag-settle. If in doubt, message me first. Para sa mga lumang clients, alam nyo na yung nag-iisang number natin. Alright. Ingat po. Ingat. Ito lang ang ating isang account. Yung nag-iisang fina-follow ko, backup account natin. Alright? Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. Let's see. Ang ating mga crystals, naka-promo pa din para sa inyo. Okay. Aqua. Whew! Wala ka ng plano sa mga relationship and connections, family man yan, kaibigan, or love connection, na hindi equal give and take, na toxic. Alam mo kung sino ka, you have your queen energy. At sabi mo, you're not moving at hindi mo ipaglalaban, nakatalikod ka sa mga connections na walang plano, not equal give and take, at toxic. You know your worth, and sabi mo, hindi deserve already. Offer? Meron kang hinihintay, but I feel, no, for now, nagkakaroon ng delayed manifestation sa finances. Nagkaroon ng feeling of defeat para sa'yo in the past. Yung mga manifestations mo, nagkaroon ng delays in the past. May dumating naman, pero alam mo sa puso mo na based doon sa effort mo ay hindi pa ito yon, okay? So, sabi ng mga Aquarians, lahat ng tamang desisyon, yun ang ginagawa mo. Very careful ka na. Sabi mo, ayaw mo nang pagdaanan or ulitin yung mga ugly or difficult relationship and situation na pinagdaanan mo in the past. Kaya sabi mo, kahit mahirap, gagawin mo kung ano yung alam mong tama para sa sitwasyon at sa buhay mo. Okay? There is a, sabihin nating, masculine na may pagka-immature, na may mga broken promises, marami siyang sinabi, but for now, hindi ko pa nakikita na naibigay niya or nag-manifest or nag-materialize yung mga pangako, mga apologies ng tao na to. Change behavior, kumbaga. May hinihintay kang change behavior. May dumating na bad news about this love connection, but it feels like, sabi mo, sige, hinay-hinay lang, kalmahan lang, gusto mo pa rin i-keep yung harmony and peace sa connection na to, kahit may mga nababalitaan or may mga na-reveal na sa'yo na bagay na hindi mo gusto. Aqua, may ugali ang mga aqua na tahimik, nag-o-observe. Okay? But there should be like a healthy limit of hanggang kailan ka mag-o-observe at makikiramdam sa sitwasyon. Okay? Iba-iba kasi ugali, no? For ako kasi mas gusto ko yung sinisiguro ko, kaya minsan nagpa-pile up yung sama ng loob before ko ine-express para sigurado ako na tama yung nakita ko at naiisip ko. But this is the energy of kapag, lalo na kung gusto mo namang ayusin yung relationship, kapag may nakita ka ng mali, wag mo nang ipunin. Sabihin mo na agad. Okay? Kaya lang, iba-iba talaga yung sitwasyon. For most kasi, no, lalo na yung mga masculine, kapag binigyan mo ng maagang warning, gumagaling lang magtago, gumagaling lang magsinungaling. Kaya parang, you've seen this pattern of kapag napaka-premature mo sinabi, ay nagtatago lang at, you know, hindi naman talaga nagbabago, case to case. Alright? Nagkaroon sa'yo ng patience. Sabi mo, alam mo on how to build your life at mga relationship and connections na malapit sa'yo, how you could connect and build a healthy relationship sa mga taong mahalaga at nakapaligid sa'yo. There is a masculine here na mas no, sa kanya, mas mahalaga ang stability. Ito yung traditional na lalaki, kapag nakapag-abot ng sahod, kapag naregaluhan ka, may mga bagay, no, you feel unloved, unrequited ang pagmamahal ng feminine sa lalaki na to. Okay? Sana hindi narinig yung notification na yon.
Alright, so this masculine ay medyo distorted yung view ng love. Ito yung mga masculine na dinadaan sa regalo at suhol in terms of regalo, material things, yung atraso. Okay? Na hindi naman naaayos kung ano talaga yung hindi na pagkasunduan, dinadaan sa lambing or regalo. Okay? Whew. May nakikita ako ditong dishonest energy. For some of you, may third-party energy na involved na hindi maiwan. Sabi ng mga aqua, nagkaroon ng decision na hindi nabigyan ng effort, ng importansya ang connection na to because lagi naman daw may betrayal. Sabi ng feminine, the feminine is holding the sword of truth. Dinidetach na niya ang sarili niya sa mga bagay na nagdadala sa kanya ng sakit ng ulo. For some of you, may mga considerations kung bakit hindi nyo pa maiwanan ang relationship na to. It could be bata or properties or pangako. Alam mo yung mga taong like, ikasali, bakit ba kami maghihiwalay? Okay? There is like, para sa feminine, no, may valid reason kung bakit hindi siya basta-basta makaalis sa connection na to. Okay? But someone is feeling disappointed sa relationship dynamics na to. The reason for the reading is like nagkaroon naman ng pangako, masayang simula at nag-build kayo ng dreams together. Gusto naman ng mga Aquarians na i-keep ang relationship na to, but for now, parang, and recent pa, sabihin natin yung last quarter, o hindi, pagpasok nitong taon na to, yung first half, it feels like napakaraming disappointing situation and like hindi nagmaterialize na manifestation para sa mga Aquarians. Okay? Meron ka ring hinahanap na truth and honesty about this connection. Recent pa, sabi mo wala namang pagbabago, you're craving for big change, going towards success. Yung relationship na to parang medyo napakapagod na energy para sa'yo because sabi mo wala namang pagbabago. Pagdating sa mga minamanifest mo, you're manifesting more abundance but it feels like parang may nakakalso. Hindi ka makamove forward dun sa financial plans and stability na gusto mo. Sabi ng feminine, gusto niyang ayusin ang kanyang finances. Okay? Kung ano man yung sagabal na yan, that is temporary. Pag nagkaroon ng actually walang tamang tiyempo. Pag nagkaroon ng like opportunity or as little opportunity na meron, umpisahan. Alright? Prayers and manifestations, you're praying na sana, especially dun sa mga taong involved yung kasal, sana maayos yung kasal na to. At with the justice card, maitama ang mga mali sa relationship na to. Meron ding mga love offer, false promises, na sabi mo is sana magkaroon na ng hustisya ang mga pangako ng person mo sa'yo. Okay? Aqua, you're tapping on your Aquarian energy. The star is the Aquarian energy. Marami kang pangarap, marami kang binubuong dreams para sa'yo at para sa mga taong mahal mo. And I feel, no, alam mong you're doing what's right eh. Alam mong nasa tama ka. Aqua, someone is thinking of reconciliation, na itong relationship na daw na ito ang kanyang wish fulfillment. Someone is having that realization lately. Okay? Especially sa side ng masculine. Okay? If nagkaroon ng hiwalayan, lalo na kung may involved na kasal with a justice card, a baby daddy, ex-husband is thinking of ikaw pala ang wish fulfillment at nag-iisip siya to reconnect, reconcile with the Aquarian na parang gustong ayusin ang relasyon na to. Relasyon. Okay. Para sa person ng mga Aquarians, focus siya sa kaperahan, negosyo, trabaho, promotion, financial stability, especially sa side ng masculine. Nagkaroon ng energy of napakaraming betrayal sa tao na to, lalo na sa kaperahan. So, sabi niya is magmamanifest siya na magfo-focus siya sa kabuhayan. Minsan napapagod na rin siya, gusto niyang magpahinga but wala naman choice. Alam mo yon, dire-diretso ang ating bills. Sabi ng masculine sa connection na to, ready na siyang magbigay ng buo but be very careful feminine because may nakikita ako, this is just an empty promise. Pangakong nakasulat sa hangin, very immature. Okay, if you're manifesting abundance, Brazilian citrine, the yellow crystal,
For harmony sa relationship, Madagascar, Rose Quartz, the pink crystal. Okay, so meron ka mga doubts if may mga taong parang half-hearted ka ng pagkatiwalaan. Sabi mo, bibigyan mo ba to ng atensyon or deserve pa ba ng pagtitiwala? Maraming ginawang atraso sa'yo tong tao na to, or like multiple people, a group of people na parang napagkaisahan ka. This group of people is like, I don't know, meron silang pinipigilan na may ma-achieve ka or may ma-receive ka na something that the divine has for you. It could be financial independence, it could be you winning in life. Alam mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo, kasi hodang sino to, hindi lahat nagmamanifest ng ikakabuti mo. Hindi lahat nagmamanifest ng success. Hindi lahat masaya sa success mo. Yung mga taong insecure, they're just happy sa success mo as long as doon sa definition of success na gusto nila para sa'yo. As long as hindi mo sila nauungusan, nalalamangan, nalalagpasan. Alright? Be very careful about fake friends, fake connection. Maaaring in the next 3 months, magkakaroon na naman ng revelation tungkol sa'yo about an offer of love, an offer of apology, but I don't feel na pagkakatiwalaan mo to. You'll be very discerning, okay? And i-scrutinize mo kung ano ang laman ng apology ng tao na to. Hindi mo to basta tatanggapin at sasabihin mong, ano na naman ang gusto? Ano na naman ang paandar mo, boy? Anong paandar mo, boy? Oh, boy! So, may dalang sadness itong connection na to because dumidistansya ka na eh, lumalayo ka na eh. At maalala mo na naman lahat ng pain, lahat ng betrayal ng tao na to na nagpapanggap na concern at mahal ka. The moment that this person would like apologize and go back to your good graces, that time I feel legit, sincere. Kasi this person hinahagupit ni Saturn, hinahagupit ng universe itong tao na to. At minsan naisip nitong tao na to, kinakarma ba siya? Inuulan ba siya ng sadness at disappointment because sa lahat ng kasalanang ginawa niya sa feminine? Minamalas ba siya dahil kinocurse siya ng feminine? Oh boy, oh boy. Walang nagsasend ng curse sa masculine na to. This is like karma. Karmic justice. Okay? I don't feel na ready or very accepting yung feminine sa sasabihin at sa kung ano man yung fake offer ng masculine na to. Hindi ko nakikita na magkakaroon ng parang susunod pa na conversation. Or hindi ko nakikita na magkakaroon ng healthy conversation. I'm not saying walang forgiveness. Forgiving the person who hurt you really bad is different from giving them an access to you. The person who has done you bad and betraying you and hurting you so bad, yung apology has nothing to do with change behavior. Anyone could apologize a million times but choose not to change their bad behavior. Sabi ng feminine, sige, masculine, sige, emperor, kung may anak na involved, okay, let's keep the connection. But the feminine doesn't see herself already long-term with this person. Sobra-sobra na yung pain. And aside from kung ano yung alam ng feminine, marami pa siyang mababalitaan or malalaman or ma-unearth na truth about this masculine na sa dulo sasabihin ng feminine, nung empress, hindi niya kilala kung sino yung taong minahal niya. Hindi niya kilala kung sino yung taong pinakasalan niya. Hindi niya kilala kung sino yung tatay ng anak niya. This is a very distorted, this is a masculine who has a very distorted view of love. Na para sa kanya, no feminine, no empress, may pangako tayo sa isa't isa. Let's keep this promise. But sabi ni Empress, how can I build with you when I can't trust you? How can I feel secure in this relationship where
ikaw naman yung gumagawa, si masculine naman yung gumagawa ng mga issues para hindi siya pagkatiwalaan. I don't see a happy scenario anytime soon here. This would be like sasabihin ng feminine na hindi ako interesado kung sinungaling ka pa rin. Alright, apology accepted, but the feminine wants to see the changed behavior. But if this is just the ampaw apology of like para lang nasabi na nag-apologize siya. No. There is a this masculine is very strategic. I don't know if this masculine is undergoing therapy or like a church counseling na parang sasabihin niya dun sa nagka-counsel sa kanya na nag-apologize nga ako, tigas talaga ng puso, nag-apologize ako, grabe, ganun siya talagang magsalita, grabe mapagduda. You know, there is a very strategic tong masculine na to. Hindi ko maramdaman yung sincerity sa puso niya. This is again a very self-serving. Meron siyang outcome na gustong makita. Na I don't know. I don't like. Ito yung masculine na pwedeng mag-apologize. Pero pag hindi niya nakuha yung gusto niyang result after he apologized, even without changing his behavior, pwede itong mag-lash out at sumbatan yung feminine na, apologize na ako, ikaw ang may problema, feminine, nag-apologize na ako. Ikaw lahat may kagagawa nito, feminine. You know? And this is like may gaslighting energy na hindi mo man lang in-acknowledge yung kasal. Ginawa mo to, ginawa mo yan. Kung may batang involved, very manipulative yung energy na masculine na hindi ka ba naawa sa mga bata? Sinasaktan mo yung mga bata wherein kung titignan mo with your magnifying glass and with your clear mind kung sino talaga ang punot dulo ng gulo na to at kung bakit nag-crumble yung kasal na to, pagsasama at pangako na to, it's all because of the masculine. And because the feminine is just reacting or responding doon sa bad behavior ng masculine, the masculine is gaslighting the feminine of, bakit ka umalis? Bakit ka nagalit? Bakit ka nag-react? Bakit ka iyakin? Bakit ka laging galit? Wherein the masculine is pointing a finger on the feminine, the empress. Bakit ganon yung reaction? Bakit naging ganon? Bakit siya na-fall out of love? Bakit ka nawalan ng pake? Pero the masculine is not taking full responsibility na siya ang may kagagawa ng lahat. Right? Did you catch my drift? Alrighty. Sa totoo lang, walang solid plans yung masculine. All lies, deception, personal agenda, all for the good name. Pastor, counselor, nagsorry ako. Pero talaga, grabe yung ugali niya. Ganon. Amen. Alright? So, Aqua, especially sa feminine, be very careful about this very sneaky masculine. I feel may nag-a-advise sa kanya na the masculine has to apologize to the feminine sa dami ng ginawa niyang masakit sa feminine. Kailangan niya nang mag-apologize para mabura yung bad karma. Karma doesn't work that way. May sariling scale of justice ang divine. May sariling scale of justice ang karma. Okay? Whatever na pinlant mo, na bulok, na basura, na lason, nagbunga na yan. Okay? Eat your poison. But, after, kung may nagawa kang mali, magtanim ka ng good seed para magkaroon, mag-reap ka ng good seed. But kung ano man yung itinanim mo na lason, nagbunga na. May mga tinik na, nakaakap na sa'yo. There's no escaping karma. Alright? Okay. For mental clarity and a stronger connection with the divine, the purple crystal, amethyst. Meron din tayong combination of love and money. Alright? The black crystal for grounding of emotions and grounding of emotions and protection from negative energy and anti-evil eye. Madagascar black tourmaline. Alright?
ang haba ng reading natin, and that would be the Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of June. Bye-bye, Aquarians. God